I told you my story, Nais ko rin po na i-share po ang mga bagay na kung saan, kung bakit ako sa anumang sitwasyon, sa anumang mga balakid, hindi ko po ikinahihiya ang maglingkod sa Panginoon. Naranasan ko po ang pagsalitaan po ako ng aking mga kamag-anak. Ano ba yan si Hill? Sinasapian ba yan ng demonyo? Bakit pati ito pinapakialaman at pinagbawalan ng pumasok sa inyo? Huwag po tayong matatakot kahit ano pong sabihin basta tayo po ay tumatayo sa katotohanan. Ipagmalaki po natin si Jesus Christ kapagkat ito po yung ating pag-asa. Amen po? Ito po yung nangako sa atin na bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ano ang magagawa ng mga Diyos-Diyosan ito? Patay ito, wala tong buhay, wala tong magagawa po sa atin. Si Jesus Christ ay mayroong magagawa po sa atin na hanggang sa mga oras na ito, gumagawa po siya sa buhay natin upang tayo po ay manatili po sa Kanya at magpatuloy po tayo sa Kanyang gawain na hindi tayo magsasawa sapagkat naranasan natin yung kabutihan ni Jesus sa buhay po ng bawat isa po sa atin. of the grace that is greater than all my sin. Of winter. Hello po, I'm Sheena, panganay na anak po ni Brother Hill, 29 born January 1995. Ayan po, so pinaka-importanteng memory ko po kay Papa nung bata pa po ako, which is a core memory to me, even until now, is yung laging paalala po ng Papa na manalangin. Yan po, hindi po nawawala yon. Mag-aral ng salita ng Panginoon. Unahin ng Panginoon sa lahat ng bagay. Ibigay ang nararapat para sa Panginoon. Yun po yung mga bagay na kinalakhan ko na every time po mag-uusap kami ni Papa over phone, sa mga sulat na pinapadala niya po dati, yun po yung mga laman. At yun po yung laging gabay po sa amin ng Papa. So, growing up po, simula nung nag-aral po ako hanggang graduate po ako. Yan po yung mga baon ko po na aral, mga paalala. Nasabi nga po sa Bible, di ba? Train up a child in the way he should go, and when he is old, you will not depart from it. So, yun po hanggang ngayon, yun po yung mga baon ko pong alaala na isangguni sa Panginoon, lahat ng bagay bago magdesisyon, kailangan mo nang ipanalangin. Yun po yung laging paalala po sa amin ng Papa, simula pa po noon. So, sa pagpili ng paaralan, kung saan magtatrabaho, kung nagkakaroon ng problem sa pag-aaral o sa trabaho, yun po yung laging paalala ni Papa. So, nagpapasalamat po ako na pinagkalooban po ako ng Panginoon, ng prayerful na Papa, na even though malayo po siya, yun po yung panalangin po yung naglalapit po sa amin na nasa Pilipinas at sa kanya na nasa Saudi. Wala po talaga imposible sa Panginoon na magabayan ng isang magulang ang kanyang anak kahit palimitado ng distansya dahil po sa panalangin. Ayan po, so nagpupuri po sa Panginoon na habang nag-aaral po ako, yung mga aral na yun yung baon ko, kaya po sa biyaya ng Panginoon, tuloy-tuloy po yung pag-aaral ko, hindi po ako naghinto, at sa biyaya ng Lord nakakuha ng mga achievements or mga awards, hindi po dahil mahusay ako, hindi po dahil sa kung ano yung gift na meron ako, kundi dahil po may nananalangin na Papa para sa akin. Ganun din at yung mga aral na lagi niyang pinapabaon. At yun po, ang motivation ko noon is ma-honor yung mga magulang ko sa aking pag-aaral. Dahil alam ko po yung sakripisyo ni Papa, ng Mama, especially ni Papa, na sa paglayo para lang mapaaral kami. Sa aking pagtatapos, yun yung nasa isip ko na sa bawat grades na ibabalik ako sa kanila para mabigyan sila ng kagalakan sa kabila ng mga sacrifices ng mga magulang. At yan si Papa para makapagtapos kami. So ngayon, pagpapala ng Lord, nagtatrabaho na po ako ngayon dito sa Egypt bilang accountant po. Na-experience yung blessing ng Lord, ang ministry na pinagkakatiwala din po ng Lord dito. Hindi po, hindi sa galing, hindi po sa might ng sarili ko, kundi po sa panalangin ng isang ama. Ayan, sa pag-alalay, yan, sa pag-guide ng isang ama na may pagkatakot po sa Panginoon. So, yun po, nagpapasalamat po ako sa buhay ng aking Papa. Tell you my story is to tell of him. Oh, to tell Yan,
na po. Kami naman. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long.